Anong ipinapahiwatig mo, Daniel? Hindi ka magbabayad ng buwis sa amin. Anong gusto mo? Sunugin namin ang mga pananim mo. Ayos yung buwis nyo. 70% ng ani. Aba, Daniel. Huwag mo kaming subukin. Alam mo na ang pwede namin gawin sa'yo ngayon. Gawin nyo na lamang ho kung ano sa tingin nyo ang tama. Wala namang pipigil sa inyo eh. May anting-anting ang taong ito. Sibat na! Dalian nyo! Ang kwentong ibabahagi natin ngayon ay kwento ni Daniel. Isang napakalakas na antingero na kinatatakutan sa isang sityo ng Antique. At ito, ang kanyang kwento. Bago po natin simulan ang kwento, inaanyayahan ko po kayo mag-subscribe bilang suporta po dito sa ating channel. Pinamalas niya ang kakayahan at taglay na lihim na karunungan sa maraming pagkakataon sa iba't ibang sitwasyon. Siya si Daniel, binata pa lamang ay antingero na. Putol ang kanyang kanang kamay, hindi sa pagiging tuso kundi dahil sa paglaban sa mga rebelde na walang ibang ginawa kundi ang hakutin ng kanilang produktong palay. Dahil na rin sa panlilinlang sa kanya ng grupo. Hihintayin lang ng mga itong matapos ng gapasin ng palay. Kapag nasa sako ni kanya-kanya karga ng mga ito para dalhin sa kuta nila. Hindi tama yon kaya naghanap ng paraan si Daniel para masugpo ng karahasan at pang-aabuso ng grupo. Magsisimula ang kwento sa kung paano siya nagkaroon ng medalyong anting-anting nang hindi niya pinaghirapan. Biyayang bigay ng isang estrangherong basta na lamang sumulpot mula sa kung saan. Isang matandang lalaki yan lumapit sa kanya habang nagngangalit dahil sa maraming nawalang ani ng kanyang palay. Dito galing yung mga rebelde sa pilit ang kinuwang inyong mga ani. Wala na talaga magandang ginawa ang mga yan. Dapat sa kanila bigyan ng leksyon. Nagulat siya dahil biglang may nagsalita sa kanyang likuran nang hindi niya napansin kung saan galing. Isang matandang lalaki na may bahid din ng galit sa mga rebeldeng lapastangan na kumuha ng kanyang mga ani. Nako, magandang hapon po, Lolo. Hindi kita napansin, saan ka po galing? Bakit ka po narito? May kailangan po ba kayo? Galing ako sa kung saan. Biktima ka rin pala ng mga yon. Madalas din palang mga yon dito. Sa susunod, huwag ka nang papaloko sa mga yon. Labanan mo ang mga tontong yon. Wala na silang mabuting nagawa para sa mundong ito. Nakasanayan na nga yata ng mga yun, Lolo. Tuwing anihan, laging inaabangan ng aking ani. Nakakapagod na. Lugi ako dahil sila ng unang binubuhay ko. Hindi ko alam kung makakalaya pa ako sa mga rebeldeng yan. Nakakapagod din eh. Ako si Lolo Ayo at tama ka. Pero wisyo sila. Kaya ayokong tignan ka habang nagtitiis sa mga rebeldeng yon dahil wala kang laban. Heto, ibibigay ko sa iyo ang isang uri ng anting-anting. Alam mo kasi ako din noon eh. 1, 2 beses, pinagbigyan ko sila. Abay na sana'y kaya ayon pinatikim ko. Simula noon natakot na sila sa akin. Iba kasi kapag may hawak na lihim na karunungan, magugulat ka na lang. Itong anting-anting po na ito, Lolo, makakatulong po ito sa akin sa pagsugpo ng mga yon. Sa paanong paraan naman po kaya? Sabik na akong makalaya sa mga yun eh. Puro pamimerowisyon ng ginagawa sa aking buhay. Malaking tulong sa iyo yan, asahan mo. Taglay ng medalyong yan ng tagabulag. Kabalat marami pang uri ng proteksyon. Labanan mo ang mga tusong yon. Tiyak na magugulat sila sa kaalamang meron ka ngayon. Salamat po, Lolo, malaking tulong po ito. Sa susunod na anihan, hindi na ako basta magbibigay sa kanila ng ani. Magkakamatayan na kami. Sobra ng pang-aabuso nila sa akin. Hindi ko na kaya pang tiisin eh. Matapos magpaalam ang matanda, ay agad niyang inakyat sa kanyang kubo ang natirang 5 sako ng palay. Yun na lamang ang natira sa ani niya sa pinaghirapan niya. Ang dapat ay imbak niyang palay para sa ina at mga kapatid ay iba ang nakikinabang. Magkikita ulit tayo sa susunod na anihan. Doon ko kayo tatablahin. Sobra na kayo sa pang-aabuso ninyo. Saad pa niya.
Umuwi siyang laylay ang balikat, madilim ang buka at hindi makausap ng mga kapatid at ina. Kaya alam na ni Nanay Telang niya kung ano ang nangyari. Alam ko na naman ang mukhang yan. Para kang natalo sa sugal eh. Kahit kailan talaga yung mga grupong yon, wala nang matinong nagawa sa buhay. Kailan naman kaya magbubugang samahan ng mga hayop na yon? Ano pa nga ba, Nanay Telang? Daig pang natalo sa sugal. 4 na buwan kong tinataguyod magkaroon ng produktong palay. Tapos iba lamang ang kakain. Ang mga taong pabigat sa gobyerno ng ating bansa. Hayaan mo na lang anak, maghahanap na lang ako ng paraan para may pandagdag sa kita mo. Para kahit paano hindi tayo mawalan. Hindi naman tayo pababayaan ng Diyos eh. Lahat ng pangangailangan natin tiyak din naman akong may pupunan yan, magtiwala ka lang. Hayaan mo, Nay. Sa susunod na anihan, wala na silang makukuha kahit isang sako ng palay. O kahit isang butil man lang. Magkakamatayan na pero kalabisan nitong ginagawa nila. Anak naman, wag mo namang pagsapalaran yung buhay mo. Mas mainam pa rin magpakumbaba. Hayaan mo, magbigay ka pa hanggang mayroon. Ang mahalaga ay hindi ka nila sasaktan. Yun lang naman ang mahalaga eh. Ubus na tayo, Nay. Sila na lamang ang binubuhay ko, hindi na kayo. Hayaan mo na lang, naghahanap naman ako ng paraan eh. Hindi, Nay, sobra na. Kaya huwag ka matakot, tutuldukan ko ang pagiging abusado ng mga yan. Rumistro ang pag-aalala sa mukha ng kanyang ina. Patuloy ang pagmamakaawa nitong wag na siyang pumatol. Tahimik lamang siya at hindi na tumugon pa sa ina. Pero tapos na ang kanyang desisyon, magiging handa siya sa mga susunod nilang pagkikita. Bukod sa ibinigay na medalyon ni Lolo Ayo, inaral rin niya ang martial arts na minsan nakikita niya sa kanyang pinsan. Magaling ito sa martial arts. Kaya araw-araw siyang naglalaan ng oras para mag-ensayo sa araw-araw. Ngunit kung kailan naman may hawak siyang medalyon at kaalaman sa depensa, tila hinahabol naman siya ng gulo o sadyang naging malakas lamang ang kanyang loob. Pero ng araw na yon, napadaan lamang siya sa isang tindahan nang makita niyang binabastos ng 4 na kabinataang kaidaran niya ang kanyang pinsan na 15 anyos lamang. Hindi lang medalyon ang naginit sa nararamdaman niya, kundi maging ang kanyang ulo. Agad niyang nilapitan ng mga ito. Nang makita siya ng pinsan ni doon lamang ito umiyak. Ramdam nito ang seguridad nito nang makita siya. Mga bastos kayo, minor de edad yung binabastos nyo, kaya pwede ko kayong ipakulong. Tumawa lamang ang mga ito. Yung isang lalaki ay hindi pamilyar, mukhang dayo sa lugar. Pero ang 3 pamangkin ng mga ito ng kapitan. Kaya malakas ang loob ay dahil may hawak na kapangyarihan sa kanilang baryo. Ngunit hindi siya magpapatinag dahil pinsang babae niya ang agrabyado. Mukhang hindi mo kami kilala. Ano ba sa tingin mong magagawa mo? Kaya kung wasakin niyang nguso niyo ngayon din. Gusto mo bang masaksihan? Nagtawanan ang mga ito habang nagpapalakpakan. Hindi mo ko kilala. Anak ako ng isang general. Pinsan ng Kapitan Del Barrio sa lugar na ito. Hindi kami mga basta-basta, kaya ayusin mo kung babanggain mo kami. Baka sa kulungan ng bagsak mo. Talaga? Pwede ba yun? Binastos niyo ang pinsan kong minor de edad tapos ako pa yung makukulong? Sige, ayos lamang, ang mahalagay mawasak ko yung mga nguso ninyo. Walang pasabing lumipad ang kamao niya sa nguso nito. Sa tindi na suntok na binitiwan niya ikalasan ng 3 ngipin nito sa ibabaw. Napatihaya ito sa lupa dahil sa lakas ng suntok na binitiwan ni Daniel. Oh, hala, paano na yan? Nagmumukha ka ng kalabaw. Walang ngipin pang itaas. Ay pero anak ka naman pala ng general, hindi ba? Magpagawa ka na lamang ng postiso sa dentista. Kayong 3, sinong susunod sa inyo? Ang tatapang niyong magpaiyak at mambastos ng minor de edad. Sige, lapit. Ang yabang mo. Hindi kami natatakot sa iyo. Nag-iisa ka lang. Baka kung ano pang magawa namin. Sumugod ito at pinagsusuntok siya, ngunit lahat ng yoni nasalo niya at panay naman ang ngiwi nito nang saluhin niya lahat ng suntok nito. Ano ba yung kamay mo? Ang tigas. Parang bakal. Parang bakal ba? Gusto mong tamaan din sa nguso? Baka gusto niyong sumubok lahat, pwede. Hindi, wag. Wala akong pampupustiso. Isang tanod lang naman ang tatay ko eh. Tiyak din namang hindi magbibigay sa akin ng tiyo kong kapitan dito. Magagalit pa yun. Akala ko ba matapang kayo? Akala ko matataas kayo sa baryong ito. Ipapakulong niyo ang sarili niyo.
Mga walang modo, mga bastos. Hindi na kami magsusumbong sa kapitan naming tiyuhin. Hindi ka namin irereklamo. Talagang hindi dahil kayo ang ipapatawag ko bukas sa DSWD. 15 anyos itong binabastos ninyo, kaya magkikita tayo bukas sa barangay. Agad niyang hinilang umiiyak na pinsan. Sa daan ay bulungan ng mga taong naroon. May natakot sa kanya, may humanga. Si Daniel ba yun? Hindi ako makapaniwala. Isa palang magaling sa labanan at matapang yung batang yon. Oo nga po, Lolo, nakakahanga. Tiyak nakatatakutan na yan ng mga tambay dito sa ating lugar. Marami pa naging bulungan sa paligid, ngunit hindi niya na yon pinansin. Yun ang nagisimula ng pagkalat ng kanyang pangalan. Kinabukasan ay maaga sa kanilang bahay si Kapitan na siyang ipinagtaka ng kanyang inay. Agad siya nitong ginising sa takot na baka kung ano ang atrasong nagawa niya. Bakit po ba, Nay? Antok pa yung tao eh. Mamaya mo na ako gisingin. Anong mamaya gisingin? Nasa labas si Kapitan. Ano bang ginawa mong bata ka kagabi ha? Hinahanap ka ng Kapitan. May atraso ka siguro. Silang ng abuso na binabastos nila si Mia eh. Hindi naman pwedeng titignan ko lamang ang pinsan kong umiiyak no. Ay maanti mo dya. Hala, punta ka doon sa baba. Harapin mo din si Kapitan, dali na. Bumaba siyang napapikit pa ang mga mata. Inaantok at kulang pa ang pahinga. Nakasimangot dahil ayaw pa sanang bumangon. Napilitan dahil sa kanyang inang mapilit at ayaw maniwala na wala siyang kasalanan. Sa labas ay bumungad si Kapitan na inaabangan ng kanyang pagbaba. Ano po bang kailangan nyo, Kapitan? Ang aga nyo naman po yata. Nagsumbong na maaga yung mga pamangkin mo sa'yo. Daniel, humihingi ako ng paumanhin sa ginawa ng mga pamangkin ko kagabi. Baka pwedeng wag mo nang ireklamo ang mga yon. Ako na lamang ang hihingi ng dispensa. Talagang matitigas ang ulo niyang aking mga pamangkin eh. Lagi ko nga pinapagalitan ng mga yan. Pati magulang pinagsasabihan ko na kasi masisira ang pangalan ko dahil sa kanila. Mali naman po kayo nang nilapitan. Si Mia po ang inapuso, hindi po ako. Dinipensahan ko lamang po ang aking pinsang binabastos ng mga walang modo mong pamangkin. Si Mia po ang puntahan nyo. Siya ang hilingin nyo pong wag magreklamo, saka dapat ang apat po na yun ang hihingi ng paumanhin eh. Ginawa ni Kapitan ang kanyang sinabi. Nagkaayos ang mga ito at nangakong hindi na uulit. Kasabay ng pangyayaring yun ay ang mataas na pagtingin sa kanya ng mga tao na nakakakilala sa kanya sa paligid. Takot ang mga ito makipagbiruan sa kanya na siyang ikinatuwa naman niya ng gusto. Yun ang gusto niyang mangyari sa mga rebelding walang awa kung umubos ng kanyang produktong palay. Dumating ang araw ng anihan. Yun ang hinintay niyang pagkakataon, ang muling mag-cross ang landas nila ng mga rebelding yon. Aba, mukhang marami-rami ang produkto ngayon ah. Inalagaan mo talagang mahusay ano. Ayos yan. Para marami kaming madala. Malaking tulong ito para sa aming pamilya. Sa pamilya ko lamang ito, Kamayong. Anong biro yan? Anong ibig mong sabihin? Para sa pamilya mo na lamang ang mga produktong ito? Tanong ng isang nakilala na niya sa tawag na Kamayong. Opo, Kamayong, para sa aking pamilya. Walang pwedeng makinabang sa aking pinaghirapan kundi ang aking mga kapatid at ina. Anong ipinapahiwatig mo, Daniel? Hindi ka magbabayad ng buwis sa amin? Anong gusto mo? Sunugin ang mga produktong pananim mo? Pananakot pa ni Kaigming. Ayos yung buwis ninyo ah. 70% ng ani. Saan naman kayo humuhugot ng kakapalan ng mukha nyo? Hindi na kayo naawa sa mga mamamayang naghihirap. Dagdag perwisyo lang kayo. Ang sabi nyo ay makamasa kayo. Sinong may sabi? Mga makakasama kanyo. Aba, anong lakas ng loob mo ngayon ah. May ipinagmamalaki ka na ba ha? Ano, lalaban ka na ba sa amin? Pwede ka naming paslangin dito mismo sa sakahan na pag-aari ninyo. Uwi ka pa ni Kaandong. Sarili ko lang naman po ang ipinagmamalaki ko. Pero subukan niyong magbuhat kahit isang sako ng aking aning palay. Makikita niyo ang galit ko. Hindi na ako ang dating Daniel na duwag, na utu-uto at madaling utusan. Ngayon niyo ako subukan. Aba Daniel, huwag mo kaming subukan. Alam mo ang pwede namin gawin sa iyo ngayon. Nakakalimutan mo ba na nawawala ang pagiging makatao namin kapag ganyang nagmamatigas? Banta ni Kamayong. Gawin nyo na lamang ho kung anong tingin nyo ay tama. Wala namang pipigil sa inyo eh. Nagmamatigas siya. Sige, barilin nyo na at huwag nyo nang tirahan pa ng ani. Utos ni Kamayong. Sabay siyang pinagbabaril ng mga ito ngunit ganun na lamang ang gulat nila
nang magtalsikan lamang ang mga bala sa kanyang katawan na tila ba isang bakal ang tinamaan ng bala. May anting-anting ang taong ito. Sibat na, dali! Takbuhan ng mga ito papalayo. Gusto niyang makaganti subalit iniisip niyang abala lamang sa oras ang paghihiganti. Ipapahakot na lamang niya ang aning palay pauwi sa baryo. Doon niya muling iimbak ang kanilang produkto. Tuwang-tuwa siya dahil buo na namang muli ang kanyang ani. Ilang taon na nga ba siyang sunod-sunuran sa utos ng mga rebelde. Ngayon ay takot na ang mga ito sa kanya. Siguro naman ay tuloy-tuloy na ang kanyang magandang produkto at kita. Maging ang kanyang inay nagtaka at tila ba naninibago ito dahil marami na muli siyang iniimbak na palay. Totoo na ba ito anak? Ganito karami? Atin ito lahat? Naku, hindi na tayo mahihirapan ito. Hindi natin ito mauubos hanggang sa susunod na anihan. Sabi ko naman sa iyo na hindi magkakaroon ng kahati ang mga rebelde. At hindi na pwede pa. Marami pa palang sa kanila kaysa sa natitira sa atin. Buti hindi sila umalma sa iyo, Daniel. Baka mapahamak ka kapag nagtapang-tapangan ka. Ginawa nila nay pero hindi ako papayanig. Silang natakot sa akin. Hindi ako matatakot sa kanila. Diyos, kung bata ka, ako itong natatakot sa iyo Paano kung darating ang araw na bigla ulit silang sisipot? Ayos lang kung produkto lamang ang kukunin nila, wag lamang ang ating buhay. Wala kang dapat ikatakot na duwag ang mga yun Takot kahit kamao pa lang. Ikaw talaga anak, mamamati ako sa takot at nerbiyos sa ginagawa mong ito. Walang dapat ikatakot na akong bahala. Hindi siya nagpatinag at nagpasalamat siya sa bagay na ibinigay sa kanya ng matanda, si Lolo Ayo. Yun ang bagay na talagang nagbigay sa kanya ng seguridad at proteksyon. Bigla niyang naisip ang matanda, nasaan na nga ba ito? Saan ba ito nakatira? Sa tanang buhay niya noon lamang niya ito nakita. Hindi man lamang niya ito natanong noon kung saan nga ba ito nakatira. Kung saan man ito sobrang magpapasalamat siya rito. Naging kampante siya sa kanyang sarili dahil maraming tao sa paligid niya ay kinatatakutan siya. Para sa kanya magandang bagay yon at para walang mga api sa kanyang pamilya. Hanggang sa dumating ang kapistahan ng kanilang baryo. Bilang isang binatay gusto din niyang maglibang at syempre sulyap sa mga magagandang binibini na tiyak na marami sa sayawan. Pagsapit ng gabi. Hindi nga niya inaasahan na may makikilala siya na isang dayo sa kanilang baryo, isang napakaganda at mala-artistang si Lumen. Pagkakita pa lamang niya dito na mag-isa ito ay agad niya nga itong nilapitan. Binibini, mag-isa ka lang ba? Oo, umuwi kasi saglit yung pinsan kong si Ali. Babalik din naman yon. Ligtas naman daw dito kaya hindi naman ako nababahala. Abay oo, ligtas dito. Oo nga pala. Ako si Daniel. Ikaw, pwede ba kitang makilala? Kung pwede lang naman. Oo naman, ako nga pala si Lumen. Masaya akong may lumapit sa akin para makipagkilala. Sana makipagkaibigan na rin. Napakaganda mo kasi, malayo pa lang ikaw na agad ang napansin ko. Sa pakiramdam ko higit pa sa kaibigan ng gusto ko. Pasensya na pero prangka kasi akong tao. Baka sabihin mo, ang bilis ng bibig ko. Gayong ngayon lang kita nakilala. Kasuwal lamang itong ngumiti. Parang inasahan na ang bagay na yon. Talaga ba? Salamat ha. Nakakahiya naman sa'yo. Totoo, baka pwedeng tayo na munang magkasama habang wala pang pinsan mo. Para naman hindi boring, di ba? Wala din akong kakilala masyado rito Hindi kasi ako mahilig lumabas ng bahay. Ayos lang naman. Buti nga yun para may makausap naman ako. Kaysa mag-isa ako dito. Walang ibang gagawin kundi ang mamatay ng lamok na umaaligid sa akin Napatawa pa siya sa naging biro nito. Pero inaamin niyang sobrang bilis nitong nakuha ang kanyang loob. Kaya hindi niya iniwan ang dalaga. Nang magsimula ang tugtugan ay masaya din itong nakipagsayawan sa kanya. Dahil doon ay mas naging komportable na siya rito. Parang ayaw na niyang matapos ang gabing yon. Ayaw na niyang bitiwan pa ang dalaga. Ngunit matatapos ang oras. May hanggana ng sayawan. Sa ayaw at sa gusto niya pareho silang uuwi na para makapagpahinga. Ihatid na kita sa tirahan mo, pwede lang ba? Para masiguro kung ligtas ka sa pag-uwi mo. Talaga Daniel? Oo naman, walang problema. Ayos nga yun Ewan ko kasi doon kay Ali, bakit kaya hindi na yun bumalik? Nakatulog na yata o baka nalasing na yun sa bahay. May tagay kasi doon kanina pag alis namin
Ay naku, baka nga napagod at nalasing. Ayos nga yun para maihatid kita. Makasama at makausap pa rin kita bago matapos ang gabing ito. Sige na nga, salamat na lang at nakilala kita, Daniel. E di walang problema sa akin lakad. Ligtas ako makakauwi kasi may nakilala akong mabait. Kung pwede nga lang na mag-umpisa na ako manligaw sa iyo ngayon kaso parang hindi rin katiwa-tiwala. Saka para akong bastos sa lagay na ito Saka sobrang bilis naman, kakakilala lang natin. Marami pa namang araw, mas maigi muna na mas makilala kita at malaman ang ugali mo. Kaya nga pero natatakot kasi ako na baka bukas wala ka na rito. Umuwi ka na sa inyo. Paano na ako? Paano ang pag-ibig kung unang beses ko lang naramdaman? Hindi pa ako mawawala sa paningin mo, 2 buwan ang misyon ko rito. Misyon? May misyon ka sa aming baryo? Nagulat ito sa nasabi nito ngunit mabilis ding nakabawi. Bakasyon, walang pasok nga diba? Kaya matagal pa ako dito. May 2 buwan pa ako bago magpasukan. Mabuti naman kung ganon. Ayos lang ba kung dadalasan ko ang pagbisita sa inyo? Kasi 2 buwan lang Para sa akin sobrang bilis lamang ng 2 buwan. Oo naman, walang problema. Yun lang naman pala Wala naman akong trabaho kaya pwede tayong magkita ng madalas. Para siyang dinuduyan sa langit. Iyon na nga yata. Umiibig na siya. At gagawin niya ang lahat para mapaibig din ang dalaga. Pagdating sa bahay na tinutuluyan nito'y napahinto siya sabay titig sa dalaga. Maging ito'y nagulat sa kanyang naging reaksyon. Bakit? May problema ba? Anong meron? Bakit parang gulat na gulat ka yata? Dito ka umuwi, sa bahay na ito mismo. Seryoso ka ba, Lumen? Oo, kay Tio Shano. Bakit ba? May atraso ka ba kay Tio Shano? Wala naman. Kapag nanligaw kasi ako sa iyo, tatanggapin kaya ako ng tiyuhin mo. Tingin ko hindi kasi mainit ang dugo ng taong yun sa akin Ganun ba? Oo nga pala, stricto yun kaya magkita na lang tayo sa ilog. Sa malaking ilog na palaging dinarayo ng maraming tao. May kubo doon na madalas naming pagtambayan. Doon na lang tayo magkita. Alam ko ang bagay na yun pero kapag nahuli tayo, hindi kaya malagay ka sa alanganin. Baka saktan ka ng tiyo mo. Sabi mo naman stricto yung tiyo mo, di ba? Ako walang problema sa akin. Ang inaalala ko'y ikaw. Paano ka? Hindi yan, akong bahala. Basta magtiwala ka lang sa akin. Walang nakakaalam sa ating pagkikita. Sabi mo sigurado ka na talaga. Oo, basta ilihim lang natin ang bagay na ito. Walang makakaalam kahit pamilya mo. Tayong 2 lang ang makakaalam sa pagkikita natin ito ng palihim. Tuwang-tuwa siya nang marinig yon. Habang umuuwi siya para siyang nakadroga. Hindi man lamang siya makaramdam ng pagod. Hindi rin siya inaantok. Grabe ang tindi ng tama ni Lumen sa puso ko Unang beses to sa akin. Pag-ibig na nga yata itong aking nararamdaman. Ngising wika pa niya. Parang gusto na nga niyang mag-umaga na muli. Gusto na niyang makasama at makausap muli yan dalaga. Kinabukasan, maaga siya sa ilog kaysa sa napag-usapan nilang oras. Gayon na lamang din ang gulat niya dahil nauna pa ito sa kanya. Mas maaga ka pa kaysa sa akin Mas sabi ka pa yata kaysa sa akin Nakakuha kasi ako ng pagkakataon. Alam mo namang istrikto si Tio Shano kaya kailangan kong maging wais. Mamaya sasabihin mo pinapaasa lang kita dahil hindi kita sinipot. Salamat dahil naganap ka ng paraan. Sobrang saya ko, Lumen. Kahit patago itong pagkikita natin, alam ko na balang araw magiging hayag din ito at matatanggap din ito ng iyong pamilya at ng iyong Tio Shano. Hindi ko rin yata gagawin ito kung wala akong pakialam sa iyo, Daniel. Mukhang ang gaan ng loob ko sa iyo Hindi ko rin maintindihan. Ngumiti siya nang sabihin nito ang bagay na yon. Sa maikling kwento, mabilis na nagkamabutihan silang dalawa. At sa loob lamang ng 1 buwan na panliligaw niya sinagot na agad siya nito. Simula nang naging magkarelasyon sila'y napakaraming tanong nito tungkol sa kanyang personal na buhay. Nagtiwala naman siya dahil nobya niya ito at hindi sumagi sa isip niya na may ibang babae pa siyang mamahalin. Ito na ang una at huli niya sa buhay. Kaya lang hindi rin kita may papakilala sa pamilya ng Tio Shano. Paano naman itong relasyon na ito? Patago pa rin? Ayos lang ba sa iyo yung ganito? Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan. Balang araw. Kasi sa ngayon gusto ko munang suluhin ka. Tayo munang 2. Ayos lang ba yun sa'yo? Pangako yan Oo nga pala sabi ni Tio Shano. Kinatatakutan ka raw ng mga tao sa paligid. May anting-anting ka raw. Ano kaya yung anting-anting na yan? Nagtataka lang ako. Naikwento mo ko sa kanya.
Sinabi mo nang tungkol sa atin? Hindi ganon, tinanong ko lang sa kanya kung kilala ka niya. Pero syempre, hindi ko pwedeng sabihin ng tungkol sa atin. Ganun pala, itong medalyon na suot ko, ito yung anting-anting ko. Ito ang nagbibigay sa akin ng proteksyon, depensa na hindi ko maasahan. Kahit pa bala ng baril, hindi tumatalab sa akin eh. Ang astig, totoo pala talaga yung mga anting-anting, kaya ka hindi tinatabla ng kung anong bagay ay dahil pala dyan sa medalyon mo. Oo, Lumen, ganun na nga yun. Ito rin ang nagbibigay sa akin ng lakas at katawang bakal kaya kampante ako sa araw-araw. Kapag pala wala yan sa katawan mo, wala ka rin proteksyon sa sarili, mawawala din ba ang kabal sa katawan mo? Oo, kaya dapat nasa leeg ko lang ito palagi. Hindi pwedeng mawala ito sa akin. Ito na rin yata ang buhay ko eh. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang naging tanong nito. Gayon pa man ay nagtiwala pa rin siya at wala lamang sa kanya ang mga naging katanungan ng nobya. Wala sa utak niyang ipapahamak siya ng kanyang pag-ibig sa dalagang minahal at pinagkatiwalaan niya. Isang hapon, habang nakahiga siya sa kubong nasa gilid ng ilog na madalas niyang tambayan, minamasahe ni Lumen ang kanyang ulo hanggang sa tila siya dinuduyan at hindi niya namalayang nakatulog na siya. Ramdam niyang hinawakan nito ang kanyang anting-anting, ngunit dahil sa sobrang bigat ng talukap ng kanyang mga mata ay hinayaan na niya ito. Hanggang sa marinig na niya ang sinabi nito. Tulog na po siya, Tiyo. Nasa kamay ko ng anting-anting. Anong gagawin niyo sa kanyang agimat? Yun ang narinig niyang wika ni Lumen na halos yumanig ng kanyang buong pagkatao. Mali siya ng pinagkatiwalaan. Hindi dapat siya nagtiwala rito. Lalo pat alam naman niyang pamangkin ito ng isa sa mga rebelde na pinag-iinitan siya. Kahit mabigat ang talukap ng kanyang mga mata, ay pinilit niyang buksan yon. Wala na siyang naging depensa pa nang tagain siya ng kumikinang natalim na itak ni Cassiano. Ang kanang kamay niya ang pananggan niya, wag lamang matamaan ang kanyang ulo. Sa talim ng itak ay halos hindi na niya naramdaman ang pagkaputol nito. Naramdaman na lamang niya ang sobrang hapdi at sakit na nagpahina sa kanyang katawan nang madampian siya ng hangin. Mabilis siyang nakatalon kaya hindi na siya muling naitak nito. Ngising kampon itong nakatingin sa sumisirit niyang dugo. Mabilis niyang hinubad ang kanyang damit at tinali ito sa putol na kamay. Humahalakhak pa rin si Cassiano. Tiyo Shano, wala sa usapan natin na papaslangin mo si Daniel. Ang sabi mo kunin lang ang medalyon niya. Yun lang ang sabi mong misyon. Bakit mo naman tinaga ang kamay niya? Dinig niyang sigaw ni Lumen. Pagkakataon ito para makaganti ako sa mayabang na Daniel na yan. Nakalimutan ko pa yung baril ko sa puno na saging. Teka, babalik ako. Todas sa akin yung mayabang na yan. Taranta si Lumen at hindi alam kung paano dedepensahan si Daniel. Matalim ang titig ng binata dito. Isa lamang ang agad na pumasok sa isip ni Lumen, ang ibalik kay Daniel ang anting-anting na siyang proteksyon niya sa kanyang katawan. Saluhin mo, Daniel. Bilisan mo. Patawarin mo ako, Daniel. Hindi ko ginusto na mangyari ito. Pero ito talaga ang misyon ko. Patawad. Sigaw ni Lumen na umiiyak na rin. Alerto siyang sinalo ang pinakamahalagang bagay para sa kanya. Saktong babarilin na siya ni Cassiano nang bigla siyang maglaho sa paningin ng mga ito. Bobo ka, Lumen. Bakit mo binalik sa kanyang medalyon? Paano yan? Wala na siya. Wala sa usapan natin na papaslangin siya. Ang buong akala ko'y bibigyan lang siya ng leksyon. Ang bugbugin at kunin ng medalyon. Mali ang ginagawa niyo. Dinig ni Daniel ang sigawang yon ng dalawa. Gusto man niyang gumanti ay nangihina na siya. Patuloy ang pag-agos ng dugo sa putol niyang kamay, kaya kailangan niyang maghanap ng tricycle papuntang bayan. Kailangan niyang dalhin sa doktor ang kanyang kamay dahil mauubusan na siya ng dugo. Masakit ang loob niya kay Lumen. Nilinlang siya nito. Ang buong akala niya tunay ang pinapakita nito sa kanyang pag-ibig. Yun pala'y kapahamakan yon sa kanyang buhay. Gayunpaman, nagpapasalamat pa rin siya dahil binalik nito sa kanyang anting-anting. Kung hindi itiyak na pinaglalamayan na siya, wala na siyang takas sa mahabang baril ni Cassiano. Malalim na ang gabi nang umuwi siya ng bahay. Ang kanyang inay hindi makatulog sa pag-aalala dahil hindi nito alam kung saan siya nagpunta. Kaya nang marinig nito ang kahulan ng mga aso ay agad nitong binuksan ng pintuan. Sakto namang nasa harap na siya ng pinto kaya pareho silang nagkagulatan.
Sariwa pa sa kanya ang eksena ng madugong pangyayari sa buhay niya, kaya bawat maling kilos ay nagbibigay sa kanya ng nerbiyos. Nay naman nanggugulat naman kayo. Ikaw nga eh. Akala mo ba hindi ako nagulat para kang multo at may puting bendahe pa sa bendahin yan? Tugo, Diyos ko anak, anong nangyari sa iyo? Wala ito Nay, gagaling din ito. Ang mahalaga'y buhay ako. Anong gagaling putol na yung kamay mo eh. Hala, putol nga, anak naman eh. Anong nangyari? Nakipag-away ka ba? Sino bang kaaway mo? Ayos lang Nay, tinraidor ako ng babaeng akala ko'y mahal ako eh. Si Lumen, sabi mo mabait yon. Sabi mo ipapakilala mo sa akin sa susunod na linggo. Hindi na mangyayari yan Nay. Pinlano niyang ipahamak ako. Hindi ko siya mapapatawad. Muntik na mapahamak ang buhay ko dahil sa kanyang ginawa. Kakalbuhin ko ang babaeng yun oras na mag-cross ang aming landas. Paano niya nagawang ipagkanulo ka kay kamatayan? Ikaw talaga Nay, parang bata lang ako sa paningin mo eh. Ano na, hindi mo pa ba ako papapasukin? Nakaharang ka naman dyan sa pintuan ng bahay eh, masama pa naman ang pakiramdam ko. Naku anak, pasensya na, huli ka na. Ano, susubuan na lang ba kita? Alam kong gutom ka na eh. Kumain ka ng marami para naman makabawi ka ng lakas. Isa lang naman tong putol na eh. May kaliwang kami pa ako. Ang inaalala ko yung ating palayan, hindi ko na magagawa pa yun. Paano na kayo? Di bali maghahanap ako ng ibang hanap buhay. Ipapagawa na lang natin sa Tiyo Edgar mo, saka tamang-tama makapagpapahinga ka na dahil tapos na ang pagiging teacher ng kapatid mong si Rosa. Sa susunod na buwan ay kukuha na siya ng pagsusulit para sa kanyang lisensya. Kapag papalaring pumasa agad ay maghahanap agad siya ng mapapasukan. Ay, salamat naman kung ganun. Medyo makapagpapahinga na rin ako. Oo anak, naawa na rin yun sa iyo eh. Kaya gustong pagpahingahin ka na sa pagsasaka. Kaya lang kung kailan namang magpapahinga ka na, saka naman nagkaganyan. Ito yung tamang pahinga Nay kasi may kapansanan na. E di sarap buhay na lang. Ewan ko sa yung bata ka. Hayop talagang pag-ibig yung napasok mo eh. Apakamalas mo naman. Mabait ka namang bata. Bakit ka napunta sa ganyang pag-ibig? Yan kasing mahilig sa maganda, hindi mo kinikilatis, ayan tuloy. Hindi na siya sumagot pa. Hindi lamang kamay niya ang putol na kumikirot ng mga sandaling yon, kundi maging ang kanyang puso. Higit kaysa sa kanyang pisikal na sugat. Minsan lamang siyang umibig, pinahamak pa siya. Hindi na siya muling magpapauto pa sa dikta ng kanyang puso. Kahit 10 pag-ibig pa ang dumaan, hindi na siya magpapaloko. Tama nang nabawasan siya ng kamay. Matinding alaala na yon sa kanyang buhay pag-ibig. Kinabukasan, maaga siyang nakatanggap ng liham. Walang pasabi sa labas kung saan ito galing. Ano ito? Wala namang sinabi kung saan galing. Baka rin hindi para sa akin to. Para daw sa iyo yan. Basahin mo na lang kung ano ang laman ng sulat. Tiyak akong sa lumin na yun galing yan. Basahin mo na lang. Tinitigan niya ito sandali. Wala siyang planong buksan subalit naiintriga siya sa kung ano ang laman. Pumasok siya sa kanyang kwarto upang doon mag-isang silipin at mabasa kung ano ang nilalaman ng sulat. Maingat niyang binuksan yon. Ang ganda ng pagkakasulat kamay. Kasing ganda ng buka, salungat sa pagkatao at budihin nito. Mahal kong Daniel, sa sandaling mabasa mo ang sulat kong ito, tiyak na nakabalik na ako sa isang misyon. Patawarin mo ako sa nagawa ko sa iyo. Alam kong niloko kita, pero alinsunod lamang din yun sa utos ng aking grupo. Hindi ko naman talaga tiyo si Cassiano. Kasama ko siya sa grupo. Grupo ng mga rebelding ayaw sa sistema ng pamamahala na mas malakas ang korupsyon at katiwalian. Pinag-aral ako ng grupo sa isang sikat na eskwelahan. Pagiging abugas siya para sa boses ng aming grupo. Nakatali ako sa grupo kaya hindi ako pwedeng huminti. Kapag ginawa ko yon, kakalasin nila ako sa grupo. Hindi na ako pag-aaralin. Paano naman ang pangarap ko? Patawad Daniel, mahal kita pero masigit ang aking pangarap. Sana mapatawad mo pa ako. Mahal kita. Mahal na mahal. Kinayumos niya ang kapirasong papel na yon pagkatapos ay ibinato sa labas ng bintana. Namuo ang mga luwas sa mga mata niya. Hindi lang sa sakit ng nawalang pag-ibig kundi sa sakit ng pagtatraidor nito. Pagkatapos niyang tratuhin ito na parang reyna, yun pa ang naging kabayaran sa kanya. Walang kwentang pagmamahal to. Walang kwentang pag-ibig.
Sambit pa niya sa lakas ng enerhiya na nilalabas niya, biglang dumugo ang kanyang mga sugat. Kinalma niya ang kanyang sarili nang maramdaman ng hapdi at mainit na likido na lumalabas dito. Yun na ang huling pagdaramdam niya dahil kakalimutan na niya ang masaklap na karanasang yon sa kanyang buhay. Hinintay niyang maghilom ang kanyang sugat bago siya lumabas dahil hindi rin siya sigurado kung makokontrol niya ang kanyang sarili sakaling tuksohin o asarin siya ng marami. Mabilis din ang paglalakbay ng oras, araw, buwan at taon. 3 taon nang nakararaan ngunit sariwa pa rin sa kanya ang pagtatraidor sa kanya ng nobyang pinangako niya sa sarili na una't huli niyang mamahalin. Hindi na nga yata siya makakawala pa sa dilim ng kanyang kahapon dahil habang buhay ay magsisilbing bangungot yon sa kanya. Isang umaga, habang nagkakape ay nilapitan siya ng kanyang ina. Pinuna ang kanyang pagmumukmok gayong lagi naman niya itong ginagawa. Daniel, anak, kaarawan ngayon ng pinsan mong si Mia, di po niya, at gustong ikaw ang mag-i-escort sa kanya. Puntahan mo ha, alam mo namang batang yon, napakalapit talaga sa iyo. Yun din po ang iniisip ko, Nay. Isa na lang po yung kamay ko, paano ko naman po mahawakan si Mia niyan? Eh di siyang hahawak sa iyo, wala namang problema may paraan naman ng lahat ng bagay. Sa iyo, Nay, walang problema. Pero sa maraming taong mapanuya sa mundong ito, tiyak na pagtatawanan ako. Sa utak mo lang yan dahil marami tiyak ang maaawa sa iyo kapag nakita kang ganyan. Sige na, gumayak ka na para sa pinsan mo. Hindi ka ba naaawa kay Mia? Malulungkot yon kapag hindi ka sisipot. Wala nga siyang magawa. Hindi niya matiis ang kanyang pinsan kaya pumunta pa rin siya. Suot ang itim na pantalon at puting t-shirt. Pagdating sa bahay ng pinsan ay halos mapuno ang bakuran sa dami ng mga bisita. Hindi lamang kaanakan naroon kundi mga kapitbahay at kababaryo nila. Hindi na bago sa kanya ang ganoong pangyayari kapag naman talaga okasyon. Halos lahat ng tao sa buong baryo hindi na kailangang imbitahin pa. Kusa ng mga itong pupunta para makisaya, makikain at magpakita ng suporta at pakikitungo sa kapwa. Yun nga lamang at hindi siya komportable. Lahat ng mga tao sa kanya ay nakatingin. Pakiwari niya bigla siyang naging artista. May nagbubulungan habang nakatingin sa kanyang kamay. Ang iba'y nagtatawanan, ang iba'y taas ang kilay, nakakainsulto, nakakainit ng dugo at ulo. Nay, konti na lang sasabog na ako sa mga ito Parang ako lang naman ang nakikita nila. Yung naputol kong kamay ang pinagpupuna. Yung mukha nilang ang papangit hindi nila napupuna. Huwag mo na lang pansinin, anak, naninibago lang ang mga yan. Siyempre nagulat din dahil biglang naging ganyan ang kamay mo. Konti lang naman ang nakakaalam sa nangyari, di ba? Kaanak lang din natin. Parang nanunuya ang mga mata nila, Nay. Sa akin lahat nakatingin Huwag mo na kasing pansinin, sa kanila ka rin kasi nakatingin. Doon ka tumingin sa pinsan mo, ang ganda ni Mia, Pilit nga niyang itinutok ang atensyon sa kanyang pinsan. Ngunit sadyang hindi siya tinitigilan ng mga ito. Narinig niya ang bulungan ng 2 ginang dahil napalakas yun. Siya ang puntirya at malinaw niyang narinig ang panunuya ng mga ito. Alam niyo, hindi ko dapat kayo papatulan kasi babae kayo. Pero kung ganyan ang papangit ng mga tabil ng dila niyo kasing pangit ninyo, marahil ay kailangan ko kayong pagsabihan. Parespeto naman kayo, mga nanay na kayo, hindi ba? Tumahimik ang mga ito ngunit hindi yun nakaligtas sa tinga ng mga asawa nito. Galit ang mga itong lumapit sa kanya. Halos lamunin siya sa paraan ng mga titig nito. Napakatapang mo naman, babae, pinapatulan mo. Bakla ka ba? O sadyang babae na lamang ang kaya mong patulan dahil isa na lamang yung kamay mo? Pinatulan ko ba? Pinagsabihan ko lang naman. Wala akong ibang sinabi kundi magparespeto. Mga nanay na sila Hindi tamang gawain ng manuya ng mga kapwa. Naiintindihan nyo naman siguro, hindi ba? Mukha nito, mukha ka bang karespe-respeto? May kapansanan ka na nga, bastos ka pa. Walang re-respeto sa'yo dahil putol yung kamay mo. Umakyat ang dugo sa ulo niya nang marinig ang bagay na yon. Susubukin na naman siya ng mga ito. Sa galit niya ay hindi niya napigilang suntukin ng kaharap. Kaliwang kamao lamang yon dahil wala na siyang kanang kamay. Subalit, hindi pa awat at bulagta sa lupang lalaki kahit malaki ang katawan nito. Nagulat pa itong napatingin sa kanyang kamao. Nagulat ba kita? Pasensya na, konsentidor ka sa bibig ng asawa mo
kaya dapat lamang na maranasan mo yan. Sobrang yabang mo lalaki ka, hindi na paghandaan ni paring Ben ang atake mo. Ako ang harapin mo. Sinuntok siya nito. Malakas ngunit imbis na siya yung matinag, ito pang napatras sabay umbagol at hawak ng kamao nito. Para kang bakal, ano bang mayroon sa katawan mo? Hindi ka totoong tao ano? Gusto mong malaman? Ito, tikman mo. Isang suntok sa bibig nito at napayuko na ito. Hawak ang nagdurog ang bibig at masama ang titig sa kanya. Napadura pa ito at doon niya napagtantong kasama ang ilang ngipin nitong idinura. Nagkagulo na ang mga tao sa paligid. Mabilis siyang inawat ng kanyang mga kaanak. Natakot sa kanyang ibang nasaksiyan ng lakas niya. Ngunit isang kapatid ng kanyang sinuntok ang galit na sumugod, bitbit ang kutsilyo. Hindi niya napagandaan dahil nakatalikod siya. Bigla siya nitong sinaksak sa likod ngunit lumihis lamang ang kutsilyo na tila ba kay dulas ng kanyang katawan. Takbuhan ng mga tao sa paligid dahil sa sobrang takot. Mabilis niyang naagaw sa kamay ng lalaki ang kutsilyo. Ibinalik niya ang pagsaksak sa katawan nito dahil sa hindi humuhupa niyang galit. Pinagkaisahan siya ng mga ito kaya hindi na siya nagpaawat. Hindi niya tinakasan ang kanyang ginawa. Hinintay niyang may dumating na otoridad para siya hulihin. May idadahilan siya dahil ito naman ang unang sumaksak sa kanya at marami ang naging saksi sa pangyayaring yon. Pwede niyang sabihing depensa niya yon sa kanyang sarili. Nilapitan siya ng kanyang ina. Pinilit siyang paalisin ngunit hindi niya ginawa. Nagmatigas siyang hintayin ng mga pulis. Kaya niyang dumipensa sa mga ito. Anak naman, makinig ka naman sa akin. Magtago ka na. Ako ang haharap sa mga pulis. Ako ang kakausap sa kanila. Wala kang kasalanan, sila ang nauna. Dumipensa ka lang eh. Nay, huwag mo akong kinukonsinti kung may nagawa akong mali. Hayaan mo akong pagbayaran yon. Hindi naman ako magtatagal sa kulungan eh. Dahil kaya ko naman patunayan na at pagdepensa lamang naman yun sa aking sarili. Ang dami naging saksi dito na siya ang unang lumapit at sinaksak ako. Paano kung hindi papanig sa iyo ang korte? Paano ka? Hindi rin problema yun, Nay. Nariyan na si Rosa. Kapag mag-umpisa na siya magtrabaho, siya nang bubuhay sa iyo. Doon na lang ako sa kulungan. Libre pagkain at tulugan. Walang problema sa akin yun. Wala naman akong pamilyang binubuhay eh. Nakuha mo pang magbiro sa lagay na yan. Paano kung magkasakit ka doon? Walang inang mag-aalaga sa iyo. Malaki na ako, Nay. Hindi ako mamamatay sa kulungan. Kaya sige na, umuwi na po kayo. Kuya Daniel, ano pong ginawa niyo? Bakit niyo po siya pinaslang? Paano ka po niyan, kuya? Makukulong ka po. Umiiyak na ang pinsan niya sa kanyang harapan. Patawarin mo ako kung nabulabog ko ang kaarawan mo, Mia. Debo mo pa naman sana. Wala talagang may susubok sa maikli kong pasensya. Kuya, makukulong kayo sa ginawa niyo. Wala namang pamilya ang Kuya Daniel mo kaya ayos lang. Ang mahalagay na bigyan ng leksyon ng pamilyang yan. Umiyak sa kanyang harapan ang kanyang pinsan kaya pinakalma niya ito. Ilang sandali pa'y dumating na nga ang patrol ng mga pulis. May dumating na ring ambulansya. Hinintay niyang pusasan siya ng mga ito. Ang lakas ng loob mo, buti hindi ka tumakas. Bakit ko naman tatakasan ng isang pagkakamali? Saka hindi sa akin nagmula ang kaguluhan, sa kanila yon. Dinipensahan ko lang ang aking sarili. Ang lakas talaga ng loob niyong mga tao kayo. Hindi niyo ba alam kung gaano kahirap ang buhay sa loob ng kulungan? Hindi po ako magtatagal sa loob. Kaya ko pong patunayan na hindi akong pinagmulan ng gulo. Silang sumugod sa akin. Dinala siya ng mga ito sa presinto. Diretso sa kulungan at wala siyang magawa dahil iyon ang kanyang parusa. Pagdating sa loob ng rehas ay bumungad ang maraming preso na ang lalagkit ng tingin sa kanya. Hubot-hubad. Magkahalo ang amoy sa loob na hindi niya mawari kung anong amoy ba talaga. Isa lamang ang nangingibabaw sa amoy doon para silang may kasamang kapre sa loob. Hindi amoy ng tustos kundi amoy ng kilikili. Napatakip na lamang siya ng ilong gamit ang kanyang damit. Ang yabang mabango ka ba? May sinabi ba ako? Ang bilis mo namang mag-react dyan. Ikaw siguro itong amoy kapre. Maligo ka doon. Aba, mayabang nga. Hindi na kailangan maawa dyan kahit puto lang kamay niyan. Talaga naman palang siga yan eh. Hindi natatakot mabugbog. Bakit naman ako matatakot sa inyo? Doon na uminit ang ulo ng mga preso at halos lahat ay nagtayuan at lumapit sa kanya. Wala siyang pakialam sa mga ito. Hinayaan niyang mga itong lumapit sa kanya. Kuyom ang mga kamao ng mga ito. Kalmado lamang siyang nakaupo. Hinayaan ang mga itong ikutan siya. Sapakin niyo da.
Bugbog sarado sa atin yan. Tiyak ako manonood lamang din naman sa atin si Warden. Wala namang pakialam ang mga yan eh. Isang preso ang lumapit sa kanya. Sinuntok siya sa ulo tapos ay humalakak na tumalikod. Sunod ang isa pa, kung saan-saan siya tinatamaan ng suntok. Ang mga tamang yon sa kanyang katawan ay hindi nagbigay ng sakit, kundi nagpakulo lalo ng kanyang dugo. Maingat siyang tumayo hawak sa rehas kung saan siya kaninang nakasandal. Ganyan nga, tumayo ka't lumaban! Sinamaan niya ito ng titig, subalit halakhakan lamang ang mga naroon. Tumawa pa kayo, dapat mas malutong. Kasing lutong na suntok na ipapamalas ko sa inyo. Una niyang pinatikim ang kanyang kamao sa kaninang lalaki na unang sumita sa kanya. Ang layo ng tinalsikan nito. Hindi agad ito nakapagsalita na tila ba nawalan ng ulirat ng maikling sandali. Hayop ka, hindi ako papayag na hindi makaganti sa sakit na suntok ngayon. Sige lang, walang problema, lumapit ka pa. Bay, ikaw naman, isuntok mo ako para sa kanya. Sige bay, para sa'yo ito. Agad itong tumayo at lumapit sa kanya. Nakipagtapatan ito sa nag-iisa niyang kamao. Tawang-tawa pa ito dahil tila naman hirap na mailabas ang lakas niya sa paraan ng kanyang posisyon. Nakakatawa pa talaga, no? Napakayabong mo kasi, kaya ang sarap paulanan ng kamao ang bibig mo. Agad nitong pinalipad ang kamao nito, ngunit mabilis damang din niya itong nasalo. Nagpatuloy lamang ito sa pagbato ng kamao para matamaan ng kanyang muka, ngunit mas mabilis ang kanyang nag-iisang kamay. Sayang din kasi ang napag-aralan niyang depensa sa sarili kung hindi niya yon gagamitin. Napangiwi na ito at naramdaman na nito ang bakal niyang katawan. Gayunpaman, nagkunwari itong matigas at hindi nasasaktan kahit palatas sa mukha nito. Nginitian niya ito ng mapanuya kaya mas lalong uminit ang ulo nito. Mas naging porsigido na itong matamaan siya. Humingi na ito ng tulong sa mga kasama kaya tinulungan ito ng 2 pang preso. Mukhang matigas talaga ang bagong pasok na ito, bay ah. Yun nga bay, hindi ako papayag na hindi ako makaganti. Sabayan mo ko bay. Sigaw pa nito. Ngunit nang tumama ang kamao nito sa panga niya, ay napaaroy ito sabay hawak ng kanang kamao. Malabakal pala ang katawan bay, ang sakit ng kamao ko. Bulungan ng mga preso sa paligid. Ang ibang reaksyon sa mga mata ng preso ay napalitan ng paghanga. Hindi na ang mga ito nakisali pa. Samantalang tahimik lamang na nanonood ang mga opisyales sa labas kasama na ang warden. Kapag mga ganitong simpleng rambulan lamang ay hindi nila ito pinapakialaman. Kung wala namang nasugatan at nahimatay ay hinahayaan lamang na parang mga manok na sinasabong sa loob ng kulungan. Ilang sandali pa ay tila biglang sinaniban ng mga ito at mabilis na nagiba ang pakikitungo sa kanya. Talagang hindi ka basta-basta, saludo na kami sa iyo, bay. Ako nga pala si Bay John. Siguro naman pwede na tayong magkasundo, no? Hindi naman talaga ako mahilig sa gulo. Kayo lang naman itong parang tanga na gustong pabagsakin ako. Ako si Daniel. Naku, Bay Daniel, magkaibigan na tayo ngayon ah. Ayos lang ba na tayo ang magkadikit? Huwag yun dikit na dikit, bukod kasi sa amoy kang kapre, baka mapagkamalampang namamakla ako dito. Maligo ka nga lagi at magtawas. Wala akong tawas eh, wala namang tindahan dito. Hindi rin naman ako naalalang dalawin ng pamilya ko. Ganun ba? Kung walang tawas, shabu na lang, tiyak namang marami dito yun eh. Tama ba ako? Pwede ba yun? Nakakatanggal ba yun ng amoy? Hayop yan, mayroon nga dito. Tumitira ka rin, kaya naman pala eh. Yung mukha mo, bangag, ngiwing-ngiwi, hupak na hupak. Tigim lang naman ng kaunti bay, nangihingi lang sa paligid, wala naman kasi akong pera eh. Nailing siya't napamura nang marinig yon. Talagang hindi isa o dalawa, kundi damay-damay na lahat. Kahit mga preso at adik na rin, hindi na siya nakapagsalita nang biglang tinawag siyang lumabas. May nagpadala sa kanya ng abogado. Isang libreng abogado galing sa gobyerno. Attorney, sinani po bang umakyat sa opisina niyo para humingi ng tulong? Hindi ang nanay mo, isa siyang kaibigan ko na dating kakilala mo. Gusto niyang tulungan kita para mapaagay ang paglabas mo dito. Ayon sa kwento niya, malakas naman ang depensa mo kaya mabilis kang makakalaya rito.
Mukhang kakausapin ka nga doon ng pamilya ng napaslang mo eh. Iuurong na raw ang demanda dahil wala naman din silang napalang hustisya kasi kaanak nilang naunang nasaksak. Depensa lamang yung ginawa mo. Naku, kanina pa ako nag-iisip kung sino yung kaibigan ko na yan eh. Pero wala talaga akong maisip, attorney. Huwag mo nang isipin pa, basta ngayon makakalaya ka na pansamantala dahil nagpiyansa na siya sa'yo. Talaga ba? Ang bilis naman, sino bang kaibigan mo na yan? Pwede ko ba siyang makilala? Dati mo na siyang kakilala pero sa ngayon ayaw niya lumantad. Siguro balang araw, siya lamang din ang nakakaalam kung lalantad ba siya sa'yo o hindi. Sino ba kasi yan, babae o lalaki? Hindi ko maalala na may kakilala akong abogado eh. Sikreto nga, kaya hindi mo pwedeng malaman kung babae ba siya o lalaki. O depende na rin kung gusto niyang magpakilala sa'yo ay hintayin mo na lamang yung panahong yan. Napakamot na lamang siya sa kanyang ulo. Hindi niya mawari kung sino. Gayon pa man ay malaki ang pasasalamat niya. Kung sa kulungan siya matutulog ay talaga naman. Baka nga magkasakit pa siya sa dumi at baho sa loob. Hindi na siya nagtaka kung bakit mabilis muli na kumalat ang nangyari. Mas lalo pa siyang kinatatakutan ng mga tao sa kanyang paligid dahil isa na siyang kriminal dahil nakapas lang siya ng tao. Ang tamis ng ngiti sa kanya ng mga kababaryong nakakasalubong niya sa paglalakad. Magandang trato ng mga ito sa kanya. Minsan sa tagayan ay napapaupo na lamang siya dahil sa pilitan siyang binibigyan ng baso. Minsan ka lang naman kasi lumabas, dumito ka rin minsan. Basta nandito kami sa tindahan, libre ang tagay. Nako talaga ba? Mukhang maganda yan ah. Basta ikaw Daniel, grabe, yung anting-anting na mayroon ka. Talagang lahat ng mga tao sa baryong ito, ikaw ang pinag-uusapan eh. Ikaw ang mabagsik na antingero dito sa baryo na napas lang ang isang mabangis na aswang. Oo nga, buti pala napas lang mo yun. Lahing aswang naman pala yun eh. Saan naman galing yung balitang yan? Alam mo kasi mabilis ang pagkalat ng balita, kaya syempre sa mga kapitbahay niya galing. Nagpapasalamat ang mga yon, wala na raw banta sa mga maliliit na bata sa kanilang lugar. Saka dito sa atin talagang sikat ka na, isang mabagsik na antingerong kinatatakutan ng lahat. Inuuto niyo ako eh. Hindi ah, kahit kami sa totoo lang eh, takot na takot sa iyo eh. Walang nakakatakot sa akin, hindi naman ako naghahanap ng gulo. Tahimik akong tao. Wag lang akong aabusuhin o ang pamilya ko, lalabas talaga ang sungay ko kapag ganun eh. Hindi pa sila tapos mag-usap nang biglang may lumapit sa kanila, mga armadong lalaki. May takip ang mga mukha ng damit at mata lamang ang nakikita. Mahaba ang mga baril ng mga ito. Alam niyang rebelde ang mga ito at kilalang kilala niya ang pares ng mata ni Casiano. Nakatutok sa kanya ang baril. Sumama ka sa amin kung hindi. Patay lahat ng mga sibilyan na nakapaligid dito. Sasama ako ng maayos. Hindi na kailangan tutukan niyo pa ng baril ang mga tao rito. Pero bago waalis, ano bang naging kasalanan ko sa inyo at talagang pinag-iinitan niyo ako? Kriminal ka. Alam mo ang bagay na yon. Pero kung makapagsalita ka, para ka namang malinis at walang kasalanan. Patas sana kayong mag-imbestiga para alam nyo, hindi yung ako lamang ang pinag-iinitan nyo. Huwag ka ng maraming salita pa, sumama ka na lamang sa amin. Maayos siyang nagpaalam sa mga kasama. Sinabi niyang wag ang mga itong mag-aalala para sa kanya. Haharapin niya ang mga ito ng walang pag-aalangan at walang takot dahil ang mga ito'y salot din sa bayan. Walang ginawa kundi ang magpahirap palalo sa mga mamamayan. Pagdating sa kuta ng mga ito'y bigla na lamang siyang hinampas ng isa ng hawak nitong mahabang baril. Inaasahan ng mga ito na mapapaumbagol siya sa sakit, ngunit simpleng reaksyon lamang ang kanyang ginawa. Medyo masakit yun ah, may personal na galit ka ba sa akin kuya? Sabihin mo naman sa akin para alam ko, nanggugulat ka naman eh. Nagtatanong ka pa, hindi kita hahampasin kung hindi mainit ang ulo ko sa'yo. Malaki ang atraso mo sa pamilya ko kaya pagbabayaran mo ngayon ang bagay na yon. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Pinaslang mo ang aking pinsan. Hindi yun simpleng kasalanan lang. Nawala ang buhay niya dahil sa'yo. Pangarap niya at lahat. Biglang naglaho dahil sa ginawa mo. Sus, pinsan mo pala yun. Eh di pareho pala kayong mga aswang. May pahugot ka pa eh. Ayos yung pangarap at lahat mo ah. Pero ano lang ba ang pangarap ng isang aswang? Makabiktima ng tao? Malaking tagumpay na ba yan para sa inyo? Muli na naman itong nagalit sa kanyang naging insulto. Hinampas siya nito ng mas malakas sa kanyang likod. Ngunit baliwala ang sakit na kanyang naramdaman.
Sige, pagtulungan nyo yan. Mayabang pa rin kahit putol na ang kamay. Kapag nakakuha ko ng pagkakataon, ikaw ang pangalawang taong magbubuwis ng buhay sa aking mga kamay. Hindi pa ako nakakaganti sa ginawa mo sa akin, Shano. Umalakak itong malapit sa kanyang harapan. Pinasadaan siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Tapos itinitigan nito na may panunuya ang kanyang putol na kamay. Gaganti ka pala sa akin. Sige, gumawa ka ng paraan. Tayong dalawa maghaharap ngayon. Kinalabit nito ang baril na hawak nito. Pagkatapos ay may paihip pa sa butas ng baril. Sige nga, tignan natin ang yabang mo. Bigla nitong kinalabit ang baril nito matapos itutok sa kanyang noo. Hindi siya natinag, tinitigan lamang niya ang baril. Ilang beses nitong kinalabit ngunit hindi yun pumutok. Hindi, imposible ito. Ilang beses pa nitong sinubukan na paputokin ngunit talagang hindi ito gumagana. Ako na nga. Uwi ka pa ng isang rebelde na tila ba naiinis habang tinitignan ang ginagawa ni Cassiano. Subalit nagulat ito dahil hindi rin pumutok ang mahabang baril nito. Hindi naman siguro po pwede na kayo na lamang palagi. Umikot siya sabay na pinatakim ng malakas na pagsipa si Cassiano at ang kasama nito. Pareho ang mga itong tumilapon at napaumbagol sa sakit. Hindi rin basta nanood na lamang ang ibang kasama nito. Isa-isang nakipaglaban sa kanya kaya buong tapang niya ang mga itong hinarap. Matigas ka nga talaga pero sa dami namin, tignan lang natin kung hanggang saan yan tigas mo. Galit na wika pa ng isa. Hindi siya nagpatinag. Haharapin niya ang mga ito. Wala siyang katatakutan kahit anong mangyari. 12 ang kanyang kaaway ngunit siya ay nag-iisa. Pero hindi pumasok sa utak niya na tumakas. Namataan niyang isang baril sa kanyang paanan. Ito ang kalibre 45 na hawak kanina ni Cassiano. Mabilis niya itong pinulot gamit lamang ang kanyang kaliwang kamay. Walang ibang unang pumasok sa isip niya na unang titirahin kundi ang taong noon pa man ay naging dahilan na ng kanyang mga kabigatan. Si Mang Shano na noon ay nanginginig sa takot. Sa balikat niya muna ito binaril. Aawat sana sa kanyang isang kasama nito ngunit inunahan na niya. Binaril niya ito sa dibdib kaya ito ang unang bumagsak. Gusto mo kasing mauna. Ayan, nauna ka tuloy. Uwi ka pa ni Daniel. Dalawang kasama nito ang naglakas loob na barilin siya. Ngunit bago pa man pumutok ang baril ng mga ito, ay natamaan na niya ang dalawa pareho sa dibdib pa rin. Ano ba kayo? Bakit parang nanonood lang kayo ng pelikula? Wala ba kayong gagawin? Grupo ito, iisa tayo rito. Saka lamang ang mga itong kumilos muli. Ngunit biglang may sumigaw na babae mula sa paanan. Itigil nyo yan! Sinong kaaway nyo rito? Galit na tanong nito. Nang lingunin niya ang pamilyar na boses ay kapwa silang na estatwa. Nagtama agad ang kanilang mga mata at muling rumihistro ang sakit ng kanyang puso. Hindi pa rin niya makalimutan lahat. Ito ang dahilan kung bakit biglang nagkaroon ng kapansanan siya. Niloko siya nito na kahit kailan ay mananatiling sariwa sa kanyang alaala at puso. Buti nandito ka, Atty. Lumen. Siguro ikaw na rin ang bahalang tumapo sa lalaki yan. Pinatay niyang muli ang mga kasamahan natin. Kaysa makipaglaban pa kayo sa mga walang kwentang bagay, bumaba na kayo at dalhin niyo ang mga katawan ng mga kasamahan sa ospital. Agad na kumilos ang mga ito. Naiwan silang dalawa na nakatingin lamang sa isa't isa hanggang sa ito na ang unang nagsalita. Wala ka bang sasabihin? Hindi mo ba ako susumbatan? Pagagalitan? Papaslangin? May dapat pa ba akong sabihin? Anong gusto mong marinig? Binabati kita kasi isa ka ng abogado. Anong mapapala ako kung mapapaslang kita at kung susumbatan kita? May maibabalik pa ba? Mabubuo pa ba itong kamay ko na laging nagpapaalala sa akin na minsan ako nagmahal ng isang traidor? Alam kong hindi mo pa rin ako napapatawad. Alam kong masakit na masakit ang ginawa kong panloloko sa iyo, Daniel. Walang kapatawaran yon. Nakikita mo itong kamay ko, di ba? Simbolo ito ng iyong kataksilan. Anong gusto mong gawin ko? Magpapasalamat dahil sa ginawa mong pangahamak. Hindi lang puso kundi sa pisikal kong anyo. Alam mo ba kung bakit ako nakapaslang kasi hinahamak ako dahil putol itong kamay ko? Alam ko yon. Ako nagpadala ng abogado sa iyo. Saka nagbigay piyansa para makalaya ka. Hindi na rin sila nagpatuloy para sa kaso mo dahil kinausap ko sila.
tumanggap din sila ng bayad sa akin. Gusto mo bang magpasalamat ako? Utang na loob ko pa pala sa iyo ang lahat. Ang galing. Nakalaya ako dahil pinagpiyansa ako na nakarelasyon ko noong traidor. Na ngayon ay isa ng abogado. Napakagaling nga naman, sobrang galing. Hindi, Daniel. Alam kong kulang lahat ng yun para makapagbayad sa malaking atraso ko sa'yo. Bumabawi lang ako dahil hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap na ako ang naging dahilan kung bakit ka naging ganyan. Talaga, Lumen, hindi mo matanggap. Ang alam ko naman planado nyo ang lahat ng yun eh. Huli ko nang mapagtanto. Yung sasayawan pa lang alam kong sinadya nyo talagang kunin ang atensyon ko. Ang mali ko lamang ay naging marupok ako. Ang bilis kong nagtiwala dahil nga tanga ako. Oo, tama ka, planado lahat ng yun. Pero nararamdaman mo rin na totoo ako sa'yo. Minahal din kita, Daniel. Hindi ako robot. Sobrang nahulog ang loob ko sa'yo. Ngunit wala akong magawa dahil may sinumpaan ako sa grupong ito. Huwag nang muling mag-cross ang landas natin, Lumen. Ang susunod na pagkikita natin ay magiging madugo. Kung gusto mo akong paslangin para makabawi ay gawin mo na ngayon. Dahil miserable ng buhay ko simula nung nahiwalay ako sa iyo. Itong pinakamalaking pagsisisi na hindi ko kayang bawiin pa. Huwag mo na akong utuin pa. Kinamumuhian kita, Lumen. Hindi kita mapapatawad. Hanggang sa dulo ng aking buhay, ikaw ang reyna ng mga ahas na nakilala ko sa mundong ito. Umiyak ito at hindi kayang lunukin lahat ng kanyang mga sinabi. Ngunit kulang pa lahat ng yon. Hindi mawawala ang sakit ng salitang binitiwan niya. Ang sakit ng panloloko nitong tagos sa kanyang kaluluwa. Masakit, sobrang sakit pero wala na. Huli na ang lahat. Humihikbi ito habang sinasabi yon. Pero sige lang, karma naman sa akin to. Ito lang ang lagi mong tandaan, Daniel. Mamamatay ako nakaukit sa puso ko ang pangalan at pag-ibig na minsan mong ibinigay sa akin. Hindi ko na mahahanap pa yun sa iba. Hindi na muling iibig pa ang puso ko dahil sa iyo lang nakalaan ang pag-ibig kong hindi nabigyan ng magandang wakas. Hindi na pagbigyan ng tadhana dahil walang kapatawaran ng aking nagawa. Paalam, Daniel. Iiwasan ko ng muli ay mag-cross pa ang ating landas. Humahagulgol itong tumakbo pababa ng bundok. Masakit sa loob niya. Kumikirot ang puso niya. Dahil siya ganun din. Kahit sa kanyang kamatayan, walang ibang papalit sa kanyang puso. Nag-iisa itong minahal niya at hindi na yun mapapalitan pa. Ngunit ang tiwalang kinuha nito, kahit kailan ay hindi na may babalik pa. Tumanda man siya at mawawala sa mundong ito, ang trauma at sakit na dinulot nito sa kanyang puso'y mananatiling sariwa. Nayakap siya ng kanyang nanay pagdating niya sa bahay, halos hating gabi na. Naku, Daniel, mamamatay ako sa iyo. Bakit hating gabi ka na umuwi? Anong ginawa nila sa iyo? Ginawa nino po? Huwag ka nang magsinungaling. Alam ko may kumuha sa iyo kanina sa tindahan. Armado daw sila, sabi nila. Kaya tiyak na mga rebelde na naman yon. Wala yun, Nay. Wala silang laban sa akin. Wala lang yung galing na meron sila. Nakadepende lang naman yan lahat sa baril eh. Yung baril nila peke, ayaw pumutok. Huwag mo nga akong binibiro, Daniel. Wala ba silang ginawa sa iyo? Ano bang kailangan nila at kailangan ka pa nilang dukutin? Meron, Nay. Hindi nila ako dudukutin kung wala silang kailangan sa akin. Pero siyempre, hindi naman ako maliit na bata at hindi nag-iisip, hindi ba? Hindi nila ako kaya, kahit gaano pa sila kadami. Anong ibig mong sabihin? Nagkagulo na naman kayo ng mga rebelding yon. Napaslang ko yata yung tatlo. At kaysa ako ang pagkaisa nila, inunahan ko na. Kasi di naman nila ako tinitigilan eh. Makukulong ka na naman, Daniel naman eh. Hindi yan mangyayari, na yung mga rebelde yun. Saka nandun si Lumen. Siya nang bahala, tiyak ako. Pagkatapos ng pagtatraidor niya sa akin, tiyak naman akong babawi siya. Mahal na mahal pa rin niya ako. Pero ako, wala na akong tiwala pa sa kanya. Oo, at may pag-ibig pa ako sa kanya, pero ang pag-ibig, kayang takpan niya ng galit. Hanggang sa tuluyang mawala, maglaho at maging alaala na lang. Ibig mong sabihin nagkaharap kayong muli ng Lumen na yon? Nagsumbatan kayo't naihayag mo sa kanyang galit mo? Oo, Nay. Sana tumupad siya sa usapan. Oras na makita ko siyang muli, hindi na ako mag-aalangan pang paslangin siya. Ayaw ko mag-cross pang muli ang aming landas. Nabahalang kanyang ina sa nangyari, ngunit siniguro niyang gagawa ng paraan si Lumen. Lumipas ang ilang linggo, wala ngang balita siya tungkol sa rebeldeng napaslang niya. Lumipas pang mga buwan ay tuluyan na nga naging tahimik ang kanilang baryo
Nalaman na lamang niyang wala ng pamilya ni Casiano sa kabilang baryo. Hindi na rin nagparamdam si Lumen. Naiintindihan nito at sinunod nito ang kanyang utos. Masakit kay Daniel na tumanda siya bilang binata na may kapansanan. Isa na siyang ganap na senior citizen ngayon. Ngunit ginagalang at tinitingala ng lahat ng nakapaligid sa kanya. May mga pangyayaring magdadala sa ating buhay ng pait at sakit. Ngunit ang sakripisyong yun din ang magbibigay sa atin ng pag-angat, hindi lang sa sarili, kundi maging sa ibang taong nakapaligid. Hindi lahat ng pag-ibig may magandang wakas. Dahil sa iba, ito ay nagdudulot ng pagkawasak. Minsan laro ang tadhana, minsan talaga lamang nawala itong pinagpipilian. Sana'y naging aral ang kwentong ito ni Daniel na ngayon ay isa ng senior citizen. Maraming salamat. Ito na po ang wasak, wakas. Kayo po mga ka-DM, ano pong masasabi nyo sa kwento ni Daniel at Lumen? Para sa akin kasi nang hinayang ako kung bakit hindi sila nagkatuluyan. Parang napakahirap ano. Mahal na mahal pa rin nila yung isa't isa pero sobrang tigas na talaga ng puso ni Daniel. Kayo po, ano pong masasabi nyo?